Suratul A'raf, ang bakod sa pagitan ng paraiso at impyerno. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alif, Lam, Mim, Sad. Ito ay isang aklat na ipinahayag o ibinaba sa iyo, o Muhammad, kaya huwag mong hayaang magkaroon ng paninikip ang iyong dibdib mula rito, upang sa pamamagitan nito ay maibigay mo ang babala at magsilbing paalaala para sa mga naniniwala. Sumunod kayo o sangkatauhan sa anumang ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon at huwag kayong sumunod sa ibang awliya, tagapangalaga bukod sa Kanya. Sadyang napakaliit ng inyong pag-aalaala. At ilan na bang bilang ng mga bayan ang aming winasak at ang aming kaparusahan ay dumating sa kanila sa gabi o habang sila ay natutulog sa katanghalian. Kaya ang kanilang pagsamo o pakiusap nang dumating sa kanila ang aming kaparusahan ay walang iba kundi ang pagsabi ng katotohanan, kami ay naging mapaggawa ng kamalian. Kaya katiyakan, aming tatanungin yaong mga tao na ang mensahe ay ipinadala sa kanila at katiyakan, amin ding tatanungin ang mga sugo. Gayun din, katiyakang aming isasalaysay ang kanilang mga gawa sa kanila ng may kaalaman at kami ay hindi kailanman lumiban. At ang pagtimbang ng gawa sa araw na iyon ay siyang batayan ng katotohanan. Kaya sino man ang mabigat ang kanyang timbang ng kabutihan, magkagayon sila yaong mga matatagumpay. At sino man ang magaan ang kanyang timbang, sila yaong mga mawawalan sa kanilang mga sarili nang dahil sa anumang kanilang mga kamali ang ginawa hinggil sa aming mga ayat, kapahayagan. At katiyakan, kayo ay aming pinanatili sa lupa ng may pananagutan at karapatan at doon ay ginawa namin para sa inyo ang mga pamamaraan ng inyong kabuhayan, ngunit napakaliit ng inyong isinusukling pasasalamat. At katiyakan, kayo ay aming nilikha usang katauhan at kayo ay aming binigyan ng marangal na hubog at pagkaraan, aming sinabi sa mga anghel, kayo ay magpatira pa kay Adan, kaya sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis, siya ay hindi kabilang sa mga nagpatira pa. Ang Allah ay nagsabi, ano ang pumigil sa iyo o Iblis mula sa pagpapatira pa ng ikaw ay aking pagutusan? Siya ay sumagot, ako ay nakahigit sa kanya kay Adan. Ako ay nilikha mo mula sa apoy, samantalang siya ay nilikha mo mula sa putik, lupa. Ang Allah ay nagsabi, o Iblis, ikaw ay bumaba mula rito sa paraiso sapagkat hindi marapat para sa iyo na ikaw ay maging mapagmalaki rito, kaya ikaw ay lumayas, tunay na ikaw ay kabilang sa mga kaaba-aba. Si Iblis ay nagsabi, ako ay iyong palugitanan hanggang sa araw na sila, tao, ay bubuhayin muli. Ang Allah ay nagsabi, tunay na ikaw ay kabilang sa mga pinalugitanan. Si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay iyong isinadlak sa kamalian. Katiyakan na ako ay mauupo na nag-aabang para sa kanila, tao, sa iyong matuwid na landas. Pagkaraan ako ay darating sa kanila mula sa kanilang harapan at mula sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa, at hindi mo matatagpuan ang karamihan sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Ang Allah ay nagsabi, ikaw ay lumabas mula rito sa paraiso na hamak at itinaboy. Sino man sa sangkatauhan ang sumunod sa iyo, katiyakang aking pupunuin ang impyerno mula sa inyong lahat ng sama-sama.
At o Adan, ikaw ay manirahan at ang iyong asawa sa paraiso, at kumain kayong dalawa saan man ninyo naisin. Subalit huwag ninyong lalapitan ang punong ito upang kayo ay hindi kapwa mapabilang sa mga mapaggawa ng kamalian. Ngunit silang dalawa ay binulungan o inudyukan ng Satanas upang maging lantad sa kanila ang anumang nakatago mula sa kanila. Maselang bahagi ng katawan, siya ay nagsabi, hindi ipinagbawal ng inyong Panginoon sa inyo ang punong ito, maliban upang kayo ay hindi magiging manganghel o kayo ay hindi magiging kabilang ng mga immortal, walang kamatayan. At siya, ang Satanas, ay sumumpa sa ngalan ng Allah sa kanila at nagsabing, katotohanan, sa inyong dalawa ay kabilang sa mga tapat na tagapayo. Sa gayon, sila Adan at Eva ay kanyang nagawang ihulog sa pagkakasala sa pamamagitan ng panlilinlang. Kaya nang kanilang matikman ang bunga ng puno na lantad sa kanilang dalawa ang kanilang maselang bahagi at sila ay nagsimulang magtakip ng kanilang mga sarili mula sa mga dahon ng paraiso. At sila ay tinawagan ng kanilang Panginoon, hindi ba kayo ay aking pinagbawalang lumapit sa punong iyan at sinabi sa inyo na ang Satanas ay inyong hayag na kaaway? Sila ay nagsabi, O aming Panginoon, kami po ay nagkamali sa aming mga sarili at kung kami ay hindi mo po patatawarin at hindi mo po kahabagan, katiyakan na kami ay mapabibilang sa mga nawalan o mga talunan. Ang Allah ay nagsabi, magsibaba kayo na magkakaaway sa isa't isa at para sa inyo sa kalupaan ay isang puok ng paninirahan at kasiyahan hanggang sa takdang panahon ng kamatayan. Ang Allah ay nagsabi, doon sa lupa kayo ay mamumuhay at doon din kayo mamamatay at mula roon sa lupang iyon kayo ay ilalabas upang buhayin muli. O mga anak ni Adan, katiyakan na aming ibinaba sa inyo ang saplot, kasuotan upang ikubli ang inyong mga masisilang bahagi ng katawan at bilang palamuti. Ngunit ang saplot ng takwa, takot sa Allah, iyan ang pinakamabuti. Iyan ay kabilang sa mga ayat, aral, kapahayagan ng Allah upang sakali sila ay matutong makaalaala. O mga anak ni Adan, huwag ninyong hayaang kayo ay tuksohin o linlangin ng Satanas katulad ng pagpapalabas niya sa inyong mga magulang mula sa paraiso. Sila ay kapwa na hubaran niya ng kanilang mga saplot upang ipakita sa kanila ang kanilang sariling maselang bahagi ng katawan. Katotohanan, siya, ang Satanas, ay nakakikita sa inyo, siya at ang kanyang kalahi, samantalang kayo ay hindi nakakikita sa kanila. Katotohanan, ginawa namin ang mga demonyo bilang awliya, kapanalig o kaibigan ng mga di naniniwala. At kapag sila ay nakagawa ng kahalayan, sila ay nagsasabing, aming natagpuan ang aming mga ninuno na ginagawa ito at ito ay ipinag-utos ng Allah sa amin. Sabihin, katotohanan, hindi ipinag-uutos ng Allah ang gawaing kahalayan. Kayo ba ay nagsasabi laban sa Allah ng anumang hindi ninyo nalalaman? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ang aking Panginoon ay nag-utos ng katarungan at inyong panatilihin ang inyong mga sarili sa pagsamba sa Kanya sa bawat masjid at manawagan kayo sa Kanya. Maging matapat kayo sa Kanya sa relihiyon, katulad ng Kanyang unang pagkalikha sa inyo, kayo ay ibabalik sa pagkabuhay. Ang isang pangkat sa inyo ay Kanyang pinatnubayan at ang isang pangkat ay nararapat na masadlak sa pagkakaligaw. Katotohanan, sila ang huli ay nagturing sa mga demonyo bilang kanilang mga tagapangalaga o kaibigan sa halip na ang Allah at kanilang inaakala na sila ay napatnubayan. O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng palamuti, maayos na damit sa pagtungo sa bawat masjid, at kayo ay kumain at uminom.
Ngunit huwag kayong magmalabis, katotohanan hindi minamahal ng Allah ang mga mapagmalabis. Sabihin, sino ba ang nagbawal sa palamuti ng Allah na kanyang inilitaw, ipinasuot para sa kanyang mga alipin at sa mga mabubuting bagay na nagmula sa panustos? Sabihin, ang mga ito ay para sa mga naniniwala sa makamundong buhay at natatangi para sa kanila sa araw ng pagkabuhay na muli. Ganyan namin ipinaliliwanag sa masusing paraan ang ayat, mga aral, tanda para sa mga taong nakaalam. Sabihin, ang ipinagbabawal lamang ng aking Panginoon ay ang mga kahalayan, anumang nakahayag nito at anumang nakatago at kasalanan at pag-usig ng walang katarungan at ang inyong pagtatambal sa Allah sa pagsamba na wala naman siyang ibinabang kapahintulutan at ang inyong pagsasabi ng anuman sa Allah na wala naman kayong nalalaman. At sa bawat pamayanan ay isang itinakdang panahon, kaya kapag sumapit na ang kanilang oras, ito ay hindi nila maaaring antalihin kahit isang saglit at hindi rin magagawang paagahin o ito ay pangunahan. O mga anak ni Adan, kung may dumating sa inyong mga sugo mula sa inyo na nagsasalaysay sa inyo ng aking mga ayat, kapahayagan, sa makatwid, sino mang may takot sa Allah at naging matuwid, sa kanila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Ngunit yaong mga nagtakwil sa aming mga ayat, kapahayagan, at sila ay mapagmalaki sa mga ito o wala man lamang pagpapahalaga, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno at sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Kaya sino ba ang di makatarungang hihigit kaysa sa isang naglulubin ng kasinungalingan laban sa Allah o nagtatakwil ng kanyang mga ayat, kapahayagan? Sila yaong mga magkakamit ng kanilang nakatakdang bahagi mula sa aklat ng tadhana hanggang kapag ang aming mga sugo, anghel ng kamatayan ay dumating sa kanila upang sila ay kunin para sa kamatayan. Sila, mga anghel, ay magsasabi, nasaan yaong lagi ninyong mga dinadalanginan bukod sa Allah? At sila ay magsasabi, sila ay nagsalayo mula sa amin at sila ay sasaksi laban sa kanilang mga sarili na sila ay mga di naniniwala. Ang Allah ay magsasabi, magsipasok kayo kabilang niyong mga naunang pamayanan mula sa lipon ng mga jin at tao sa apoy. Bawat sandali na mayroong mga mamamayan o pamayanan na pumapasok, isinusumpa nito ang kanyang kapwa mamamayan o pamayanan hanggang kapag silang lahat ay magtipong sama-sama roon sa apoy. Ang mga mamamayang dumating ng huli sa kanila ay magsasabi sa mga mamamayang dumating na nauna sa kanila, aming Panginoon, sila ang mga nagligaw sa amin mula sa tamang landas. Kaya sila ay iyong bigyan ng iba yung parusa mula sa apoy. Siya ay magsasabi, ang bawat isa sa inyo ay may iba yung parusa, ngunit ito ay hindi ninyo nababatid. At ang mga nauna sa kanila ay magsasabi sa mga nahuli sa kanila, hindi kayo nakahigit sa amin, kaya inyong lasapin ang parusa nang dahil sa anumang kasamaang lagi ninyong pinagsusumikapan. Katotohanan, iyong mga nagsipagtakwil sa aming ayat, mga kapahayagan, babala, at sila ay nagmalaki sa mga ito. Ang mga pintuan ng kalangitan ay hindi magbubukas para sa kanila at sila ay hindi makapapasok sa paraiso hanggang ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom. At ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabuktutan. Sila ay may higaan mula sa impyerno at mula sa kanilang itaas ay mga takip ng apoy at ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kamalian. Subalit iyong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, hindi namin pinagpapasan ng pananagutan ang sinuman ng higit sa kakayahan nito. Sila yaong mga maninirahan sa paraiso. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan.
At aming papawiin ang anumang hinanakit sa kanilang mga dibdib, habang sa kanilang mga ilalim ay may mga ilog na umaagos, at sila ay magsasabing, Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah na siyang pumatnubay sa amin patungo rito. At kailanman kami ay hindi mapapatnubayan kung kami ay hindi pinatnubayan ng Allah. Katiyakan, ang mga sugo ng aming Panginoon ay nagsirating dala ang katotohanan, at sila ay tatawagin. Ito ang paraiso na sa inyo ay ipinamana ng dahil sa anumang kabutihang inyong laging ginagawa. At ang mga naninirahan sa paraiso ay mananawagan sa mga naninirahan sa apoy na nagsasabing, Katunayan, natagpuan na namin na ang anumang ipinangako sa amin ng aming Panginoon ay sadyang totoo. Natagpuan din ba ninyo na ang ipinangako sa inyo ng inyong Panginoon ay sadyang totoo? Sila ay magsasabi, Oo. Pagkaraan, ang isang tagapagbalita ay ipagbibigay alam sa kanilang pagitan na ang sumpa ng Allah ay para sa mga mapaggawa ng kamalian. Yaong mga humadlang sa mga tao sa landas ng Allah at nagtangkang gawing tila ito ay baluktot, at sila ang mga di naniniwala tungkol sa kabilang buhay. At sa kanilang pagitan ay may isang harang, at sa bakod A'raf, ito ay naroon ang mga tao na nakakikilala ang lahat ng mga tao sa paraiso at impyerno sa pamamagitan ng kanilang mga tanda. At sila ay mananawagan sa mga naninirahan sa paraiso. Kapayapaan ay sumainyo. At sila ay hindi pa nakapasok dito sa paraiso, subalit sila ay labis na umaasam hinggil dito. At kapag ang kanilang mga paningin ay mapatuon sa mga naninirahan sa impyerno, sila ay magsasabi, Aming Panginoon, huwag mo po kaming ilalagay na kasama ng mga taong mapaggawa ng kamalian. At ang mga maninirahan sa Araf, bakod, ay mananawagan sa mga tao ng impyerno na kanilang nakikilala sa pamamagitan ng kanilang mga tanda na nagsasabing, hindi nakakatulong sa inyo ang inyong paglilikom ng yaman o kapangyarihan at ang inyong pagiging mapagmalaki? Ang Allah ay magsasabi sa mga tao ng impyerno, Sila ba yung inyong mga isinumpa na inyong sinasabing sila na nasa Araf ay hindi kailanman gagawaran ng Allah ng kanyang habag? Subalit o mga taong nasa Araf, kayo ay humayong magsipasok sa paraiso. Kayo ay walang mararanasang pangamba at walang madaramang kalungkutan. At ang mga maninirahan sa apoy ay mananawagan sa mga maninirahan sa paraiso. Kami ay inyong buhusan ng tubig o anumang panustos na sa inyo ay ipinagkaloob ng Allah. Sila ay magsasabi, Katiyakan, ipinagbabawal ng Allah ang dalawang ito, tubig at anumang panustos sa mga di naniniwala. Sila yaong mga nagturing sa kanilang relihiyon bilang isang libangan at laro lamang, at ang buhay sa mundo ay luminlang sa kanila. Kaya sa araw na ito, sila ay aming kalilimutan tulad ng kanilang paglimot sa pagkikipagharap sa kanilang araw na ito, at sa kanilang pagtalikod sa aming mga ayat kapahayagan. At katiyakan, aming ipinarating sa kanila ang aklat, ang Quran, na aming masusing ipiniliwanag ng may kaalaman bilang patnubay at habag para sa mga taong naniniwala. Sila ba ay magsisipaghintay maliban sa katuparan nito? Sa araw ng katuparan nito, magsisirating yaong mga taong noon ay niwalang halaga ang mensaheng ito. Magsasabing, katotohanan, ang mga sugo ng aming Panginoon ay naparitong dala ang katotohanan. Kaya sa sandaling iyon, mayroon bang mga tagapamagitan na maaaring mamagitan para sa atin? O maaari bang tayo ay ibalik muli sa mundo upang tayo ay makagawa ng kabutihan kaysa sa anumang masasamang gawa
na ating laging ginagawa? Katiyakan sila ay mawawalan sa kanilang mga sarili at naglaho mula sa kanila ang anumang lagi nilang nilulubid na kasinungalingan. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay ang Allah na siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Pagkaraan, siya ay pumaitaas, istawa sa trono. Kanyang tinatakpan ang gabi ng araw, matuling sinusundan ito, at kanyang nilikha ang araw at ang buwan at ang mga bituin itinalaga sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Walang alinlangan, nasa kanya ang kapangyarihan ng paglikha at pag-uutos. Mapagpala ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Manalangin kayo sa inyong Panginoon ng may pagpapakumbaba at ng sarilinan. Katiyakan, hindi niya minamahal ang mga mapanlabag. At huwag kayong maghasik ng katiwalian sa balat ng lupa. Pagkaraang ito ay isinaayos at manalangin kayo sa Kanya ng may kaakibat na takot at pag-asam. Katiyakan, ang habag ng Allah ay lagi nang malapit sa mga mapaggawa ng kabutihan. At siya ang nagpadala ng mga hangin bilang tanda ng magandang balita bago dumating ang kanyang habag, ang ulan, hanggang ang mga ito ay magpasan ng mabigat na ulap. Aming itinaboy ito patungo sa tigang na lupa at aming ibinaba ang tubig ulan doon. At aming pinatubo sa pamamagitan nito ng ulan ang bawat uri ng prutas. Ganyan namin palalabasin, bubuhayin muli ang mga patay upang sakali kayo ay mapaalalahanan. At sa mabuting lupa, ang luntiang pananim nito ay sumibol ng sagana sa kapahintulutan ng Panginoon nito. Ngunit ang masama na lupa walang sumibol maliban sa madalang. Ganyan nga namin pinag-iba-iba ang paliwanag sa mga ayat, palatandaan para sa mga taong mapagpasalamat. Katiyakan, aming pinadala si Noah sa kanyang mga mamamayan at siya ay nagsabi, O aking mga mamamayan, sambahin ninyo ang Allah. Wala kayong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Tunay na aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng isang dakilang araw. Ang bantog o kinikilalang namumuno mula sa kanyang mga mamamayan ay nagsabi kay Noah, Katotohanan, aming nakikita na ikaw ay nasa hayag na pagkaligaw. Siya, Noah, ay nagsabi, O aking mga mamamayan, wala sa akin ng pagkaligaw, bagkus ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Aking ipinarating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon at kayo ay aking pinagpapayuhan. At aking nababatid mula sa Allah ang anumang hindi ninyo nababatid. At kayo ba ay nagtataka na may dumating sa inyong isang paalala mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang lalaki kabilang sa inyong lahi upang kayo ay kanyang balaan at upang kayo ay matakot sa Allah at upang sakali kayo ay tumanggap ng habag? Subalit siya, si Noah, ay kanilang itinakwil, kaya siya ay aming iniligtas at iyong kanyang mga kasamahan sa sasakyang dagat at aming nilunod iyong mga nagtakwil sa aming mga ayat, babala. Katotohanan, sila ay mga taong bulag sa katotohanan. At sa mga mamamayan ng Ad, aming isinugo ang kanilang kapatid na si Hud. Siya ay nagsabi, O aking mga mamamayan, sambahin ng Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi ba kayo, kung gayon, natatakot sa Kanya? Nagsabi ang mga bantog na mumuno sa mga di naniniwala na kabilang sa kanyang mga mamamayan na, Katotohanan, aming nakikita sa iyo ang pagiging hangal at katotohanan aming iniisip na ikaw ay isa sa mga sinungaling. Siya, si Hud, ay nagsabi, O aking mga mamamayan, hindi ako inaalihan
ng kahangalan, bagkus ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Aking ipinararating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon at ako ay isang mapagkakatiwalaang tagapagpayo para sa inyo. At kayo ba ay nagtataka na may dumating sa inyo na isang paalala mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang lalaking kabilang sa inyong lahi upang kayo ay kanyang balaan o paalalahanan? At inyong alalahanin nang kayo ay kanyang ginawang khulafa, tagapaghalili ng lahi, pagkalipas ng mga mamamayan ni Noah, at kayo ay kanyang dinagdagan sa pagkakalikha ng labis na taas sukat sa katayuan. Kaya inyong alalahanin ang mga kagandahang loob ng Allah upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Sila ay nagsabi, ikaw ba ay naparito sa amin upang ipag-utos na sambahin ng Allah? Tanging siya lamang at talikdan ang anumang dating sinasamba ng aming mga ninuno? Magkagayon, dalhin mo sa amin ang anumang ipinangako mo sa amin kung tunay nga na ikaw ay kabilang sa makatotohanan. Siya si Hud ay nagsabi, ang kaparusahan at puot ay bumaba na sa inyo mula sa inyong Panginoon. Makikipagtalo ba kayo sa akin tungkol lamang sa mga pangalan na inyong ipinangalan sa mga itinuturing ninyong mga Diyos, kayo at ng inyong mga ninuno, para sa alinman na ang Allah ay walang ibinaba na isamang batayan o kapahintulutan? Kaya kayo ay magsipaghintay sapagkat ako ay kabilang sa mga nagsisipaghintay. Kaya siya si Hud ay aming iniligtas at iyong kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng habag mula sa amin at pinutol namin ang kaduluduluhang pinag-ugatang lahi niyaong mga nagtakwil sa aming mga kapahayagan at sila ay hindi nabibilang sa mga naniniwala. At sa tribu ng Thamud, aming isinugo ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagsabi, o aking mga mamamayan, sambahin ang Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, may dumating sa inyong isang malinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon. Ang babaeng kamilyong ito ng Allah ay isang palatandaan para sa inyo. Kaya hayaan itong manginain sa lupa ng Allah at huwag ninyong dudulutan ito ng anumang pananakit upang hindi kayo datnan ng isang mahapding parusa. At alalahanin nang kayo ay kanyang ginawang khulafa, tagapaghalili ng lahi, pagkalipas ng mga mamamayan ng Ad, at kayo ay pinamalagi sa kalupaan. Kayo ay nagtayo para sa inyong mga sarili ng mga palasyo sa mga kapatagan ng mga lupain at nag-ukit ng mga bundok upang inyong gawing mga tahanan. Kaya alalahanin ang mga kagandahang loob ng Allah at huwag kayong gumawa ng kaguluhan sa lupa, naghahasik ng katiwalian. Nagsabi yaong mga bantog na mumuno mula sa mga taong mapagmalaking kabilang sa kanyang mga mamamayan, sa mga taong naniniwala na kanilang itinuturing bilang mahihina na, alam ba ninyo na si Saleh ay isinugo mula sa kanyang Panginoon? Sila ay nagsabi, kami ay tunay na naniniwala sa anumang ipinadala sa Kanya. Nagsabi yaong mga taong mapagmalaki na, katotohanan, kami ay hindi naniniwala sa anumang inyong pinaniniwalaan. Kaya kanilang nilumpo at pagkaraay pinatay ang babaeng kamelyo at walang pakundangang nilabag ang kautusan ng kanilang Panginoon. At sila ay nagsabi, O Saleh, dalhin mo sa amin ang anumang ipinangako mo sa amin kung tunay nga na ikaw ay isa sa mga sugo ng Allah. Kaya sila ay sinakmal ng lindol at sila ay patay na nakalugmok sa kanilang mga pamamahay.
Kaya siya si Saleh ay tumalikod mula sa kanila at nagsabi, O aking mga mamamayan, katiyakan na aking ipinarating sa inyo ang mensahe ng aking Panginoon at kayo ay binigyan ko ng mabubuting payo, ngunit hindi ninyo nais ang mga tagapagpayo. At aming ipinadala si Lut nang siya ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, Kayo ba ay gumawa ng isang kahalayan na hindi pa nagawa ng sino mang mga nagsiuna sa inyo sa lahat ng mga nilikha? Katotohanan, inyong pinagnanasaang lapitan ang mga lalaki sa halip na ang mga babae. Tunay nga na kayo ay mga taong mapagmalabis. At ang naging kasagutan ng kanyang mga mamamayan ay ang pagsasabi lamang nila ng sila ay inyong palayasin sa inyong bayan. Tunay na sila ang mga taong nagnanais na manatiling malinis. Kaya siya at ang kanyang mag-anak ay aming iniligtas maliban sa kanyang asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan kasama ng mga makasalanan. At sila ay aming pinaulanan ng ulan ng mga bato. Kaya inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga taong mapaggawa ng mga kabuktutan. At sa mga mamamayan ng Midian, aming isinugo ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagsabi, O aking mga mamamayan, inyong sambahin ang Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, may dumating na isang malinaw na katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya inyong tuparin o ibigay ang tamang sukat at tamang timbang at huwag bawasan sa mga tao ang mga bagay na nararapat para sa kanila. At huwag kayong gumawa ng katiwalian sa kalupaan pagkaraang ito ay ginawang maayos. Iyan ay nakabubuti para sa inyo kung tunay nga na kayo ay mga tapat na naniniwala. At huwag kayong nagsisiupo sa bawat daraanan upang manakot o magbanta at upang hadlangan sa landas ng Allah yaong mga taong naniwala sa Kanya at naglalayong ito ay gawing tila baluktot at inyong alalahanin nang kayo ay mangilan-ngilan lamang. Kayo ay kanyang pinarami, kayo ay kanyang pinagyaman at ginawang maunlad, at inyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga taong mapaggawa ng mga katiwalian. At kung mayroon mang isang pangkat na kabilang sa inyo ang naniwala nito na siyang tunay na layon ng pagkasugo sa akin at isang pangkat ang di naniwala nito, magkagayon, kayo ay nararapat maging matiisin hanggang maghatol ang Allah sa pagitan natin. At siya ang pinakamahusay na tagapaghatol. Sinabi niyaong mga bantog o kinikilalang namumuno mula sa mga mamamayan, O Shuaib, katiyakan na ikaw ay aming itataboy, papananiwala mula sa ating bayan, o kaya'y kayo ay nararapat na magsibalik. Shuaib ay nagsabi, kahit ba ito ay aming kinamumuhian? Maaaring kami ay makapaglubid ng kasinungalingan laban sa Allah kung kami ay magsibalik sa inyong maling relihiyon pagkaraang kami ay iniligtas ng Allah mula rito. Kaya hindi marapat para sa amin ang magbalik pa rito maliban kung ang Allah na siyang aming Panginoon ay magpahintulot nito. Saklaw ng aming Panginoon ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Sa Allah kami ay nagtitiwala ng lubusan. Aming Panginoon, ikaw ay magpasya sa pagitan namin at sa pagitan ng aming mga mamamayan sa katotohanan. At ikaw ang pinakamahusay sa mga nagbibigay ng pasya. At sinabi niya ang mga bantog o kinikilalang namumuno
mula sa mga di naniwalang kabilang sa kanyang mga mamamayan. Kapag inyong sinunod si Shuaib, katiyakan kayo kung gayon ang mga talunan o nawalan. Kaya sila ay ginulantang ng matinding pagyanig ng lindol at sila ay patay na nakalugmok sa loob ng kanilang mga sariling pamamahay. Yaong mga nagtakwil kay Shuaib ay wari bang sila ay hindi dating nanirahan doon sa kanilang mga pamamahay. Yaong mga nagtakwil di naniwala kay Shuaib, sila ang naging mga talunan o mga nawalan. Kaya siya, Shuaib, ay tumalikod sa kanila at nagsabi, O aking mga mamamayan, katiyakan na aking naiparating ang mga mensahe ng aking Panginoon sa inyo at aking ibinigay sa inyo ang mabuting payo. Kaya paano ako malulungkot para sa mga taong di naniniwala? At wala kaming ipinadalang propeta sa alinmang bayan na hindi nila itinakwil maliban na aming hinablot ang mga mamamayan nito sa pamamagitan ng karukahan at kahirapan upang sakali sila ay magpakumbaba sa Allah. Pagkaraan, aming pinalitan ang masamang kalagayan ng kabutihan hanggang sa sila ay dumami sa bilang at umunlad at sila ay nagsabi ng may pagmamalaki. Ang aming mga ninuno ay linatnan din ng matinding kahirapan at kasaganaan. Kaya sila ay aming hinablot ng biglaan habang hindi nila namamalayan. At kung ang mga mamamayan ng mga bayan ay naniwala lamang at nagkaroon ng takot sa Allah, katiyakan aming bubuksan para sa kanila ang mga pagpapala mula sa langit at lupa. Subalit kanilang itinakwil ang mga sugo, kaya sila ay aming hinablot ng parusa ng dahil sa anumang kanilang lagi ng pinagsusumikapan. Kaya sila bang mga mamamayan ng mga bayan ay nakadarama ng katiwasayan laban sa pagdating ng aming kaparusahan sa oras ng gabi habang sila ay himbing na natutulog? O di kaya sila bang mga mamamayan ng mga bayan ay nakadarama ng katiwasayan laban sa pagdating ng aming kaparusahan sa kinaumagahan habang sila ay nagsisipaglaro? O sila ba ay nakadarama ng katiwasayan mula sa balakin ng Allah? Walang sino man ang nakadarama ng katiwasayan mula sa balakin ng Allah maliban niya ang mga taong nawalan o talunan. Ito ba ay hindi naging malinaw na pahiwatig sa mga nagmana ng kalupaan pagkaraan ng mga naunang mamamayan nito, na kung aming naisin, sila ay maaari naming parusahan sa kanilang mga kasalanan at aming sasarahan ang kanilang mga puso upang sa gayon sila ay hindi makarinig. Iyon ang mga pamayanan o mamamayan na ang mga kasaysayan ay aming isinalaysay sa iyo o Muhammad at katiyakan na mayroong dumating sa kanilang mga sugo na may dalang malilinaw na katibayan subalit hindi nila pinaniwalaan ang anumang mensahe na noon pa man ay itinakwil na. Kung paano sinarahan ang mga puso ng mga di naniniwala noon, ganyan sinarahan ng Allah ang mga puso ng mga di naniniwala. At wala kami natagpuang isang kasunduan na natupad para sa karamihan sa kanila. Bagkus, ang karamihan sa kanila ay mga suwail. Pagkaraan, aming isinugo pagkalipas nila si Moises na dala ang aming mga ayat, himala o babala kay Paraon at sa kanyang mga pinuno. Ngunit sila ay naging di makatarungan sa mga ito. Kaya iyong tunghayan kung paano ang naging wakas ng mga mapaggawa ng katiwalian. At sinabi ni Moises, O Paraon, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha.
Nakaatang sa akin ang tungkulin na huwag magsasabi ng tungkol sa Allah maliban ang katotohanan. Katiyakan ako ay naparito sa inyo na may dalang mga malilino na katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya ako ay hayaan mong lumisang kasama ng mga anak ni Israel. Siya, si Paraon, ay nagsabi, kung ikaw ay naparito na may dalang aya, himala o babala, magkagayon ilabas mo ito kung ikaw nga ay isa sa mga makatotohanan. Kaya inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, ito ay naging isang lantad na ahas. At kanyang inilabas ang kanyang kamay mula sa bulsa ng kanyang damit at kapag daka, ito ay maputi, puspos ng liwanag para sa mga nagmamasid. Ang mga bantog na mumuno mula sa mga mamamayan ni Paraon ay nagsabi, katotohanan, ito ay isang bihasang salamangkero na naghahangad na kayo ay itaboy mula sa inyong lupain sa pamamagitan ng salamangka. Kaya ano nga ba ang inyong ipag-uutos? Sila ay nagsabi, ipagpaliban o pigilin siya at ang kanyang kapatid at magpadala sa mga lungsod ng mga tagapagtipon na magdadala sa iyo ng lahat ng mga bihasang salamangkero. At nagsirating ang mga salamangkero kay Paraon. Sila ay nagsabi, tunay nga bang sa amin ay may nakalaang gantimpala kung kami ang magsisipagwagi? Siya, si Paraon, ay nagsabi, oo, at kayo ay mapabibilang sa mga pinakamalapit sa akin. Sa araw ng paligsahan, sila ay nagsabi, O Moises, ikaw ba ang maghahagis o kami ang mauunang maghahagis? Sinabi niya ni Moises, kayo ang maunang maghagis. Kaya nang sila ay maghagis, kanilang nagawang linlangin ang paningin ng mga tao na nanonood. At ito ay nagdulot ng pagkagimbal sa kanila sapagkat sila ay nakapagpakita ng isang malaking kagilagilalas na salamangka. At sa oras na iyon, aming ipinahayag kay Moises, ihagis mo ang iyong tungkod at kagyat nitong nilulon ang anumang kanilang hinabi o tinahitahing kasinungalingan. Kaya ang katotohanan ay naitatag at nawalang saysay ang anumang kanilang ginawa. Kaya sila ay nangatalo roon at sila ay nagsibalik na kaaba-aba. At ang mga salamangkero ay nagsipagpatira pa sa Allah. Sila ay nagsabi, kami ay naniniwala sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Ang Panginoon ni Moises at Aaron. Sinabi ni Paraon, kayo ay naniwala sa kanya kay Moises bago pa man ako magbigay ng pahintulot sa inyo. Katiyakan, ito ay isang sabuatan na inyong pinagsabuatan sa lungsod upang itaboy mula rito ang mga mamamayan nito. Subalit inyong mapag-aalaman ang bunga ng inyong pakikipagsabuatan. Katiyakan, aking puputulin ang inyong mga kamay at ang inyong mga paa ng magkabilaan. Pagkatapos kayong lahat ay aking ipapako. Sila ay nagsabing, katotohanan, sa aming Panginoon kami ay magbabalik. At ikaw ay hindi naghihiganti sa amin maliban sa dahilang kami ay naniwala sa mga kapahayagan ng aming Panginoon nang ito ay dumating sa amin. Sila ay nanalangin, aming Panginoon, ibuhos mo sa amin ang pagtitiis at tulutan mong kami ay pumanaw bilang mga Muslim. At ang mga bantog o kinikilalang namumuno mula sa mga mamamayan ni Paraon ay nagsabi, hahayaan mo bang si Moises at ang kanyang mga mamamayan
ay maghasik ng katiwalian sa lupain at ikaw ay talikdan at maging ang iyong mga Diyos? Siya, Paraon, ay nagsabi, aming papatayin ang kanilang mga anak na lalaki at hahayaang mabuhay ang kanilang mga kababaihan at tunay na kami ay nasa kanilang itaas na tagapagsupil sa kanila. Sinabi ni Moises sa kanyang mga mamamayan, inyong hingin ang tulong ng Allah at maging matiisin. Katotohanan, ang mundo ay sa pagmamayari ng Allah. Kanyang ipinamamana ito sa sino mang kanyang naisin mula sa kanyang mga alipin at ang mainam na wakas ay para sa mga natatakot sa kanya. Sila ay nagsabi, kami mga anak ni Israel ay dumanas ng katampalasanan bago ka pa naparito sa amin. At pagkaraang ikaw ay pumarito sa amin, siya ay nagsabi, maaaring wawasakin ng inyong Panginoon ang inyong mga kaaway at kayo ay kanyang gagawing khalifa, tagapaghalili sa kalupaan upang makita kung paano kayo magsigawa. At katiyakan, aming pinarusahan ang mga mamamayan ni Paraon sa pamamagitan ng mga taon, panahon ng tagtuyot at kakulangan sa mga prutas o pananim upang sakali sila ay makaalala. Subalit kapag ang mabuti, biyaya ay dumating sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay sa amin. At kapag sila ay sinalanta ng masamang kalagayan, ito ay kanilang itinuturing bilang masamang pangitaing nauukol kay Moises at sa kanyang mga kasamahan. Walang alinlangan, ang kanilang pangitain ay nasa takda ng Allah, subalit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid nito. At kanilang sinabi kay Moises, anumang aya, palatandaan o himala ang dalhin mo sa amin upang kami ay gayumahin nito, kami ay hindi maniniwala sa iyo. Kaya aming ipinadala sa kanila ang baha, ang mga balang, at mga kuto, at mga palaka, at dugo bilang mga malilinaw na palatandaan, subalit sila ay nanatiling mapagmalaki, matigas ang kalooban, at sila yaong mga taong mapaggawa ng kabuktutan. At nang ang salot bilang parusa ay bumaba sa kanila, sila ay nagsabi, O Moises, ikaw ay magsumamo sa iyong Panginoon para sa amin sa pamamagitan ng anumang ipinangako sa iyo. Kung mapawi mo ang salot parusa na ito mula sa amin, katiyakan na kami ay maniniwala sa iyo at haayaan naming sumama sa iyo ang mga anak ni Israel. Subalit ng aming pinawi ang salot sa kanila hanggang sa takdang panahon na kanilang dapat maabot. Kapag dakay kanilang sinira ang kanilang salita, pangako. Kaya kami ay kumuha ng kabayaran mula sa kanila. Sila ay aming nilunod sa dagat sapagkat kanilang itinakwil ang aming mga ayat, babala at himala. At sila ay hindi nagbigay pansin sa mga ayat na ito. At aming ipinamana sa mga inalipustang mamamayan ang silangang bahagi ng lupain at aming pinagpala ang kanlurang bahagi nito. At ang mabuting salita ng iyong Panginoon ay naipatupad para sa mga anak ni Israel nang dahil sa anumang kanilang matinding katampalasanan at pasakit na pinagtiisan. At aming winasak lahat ang anumang ginawa ni Paraon at ng kanyang mga tauhan at ang anumang kanilang itinayo, mga nagtataasang gusali at mararangyang palasyo. At aming itinawid ang mga anak ni Israel sa kabilang ibayo ng dagat at kanilang natagpuan doon ang isang pamayanang nahuhumaling sa kanilang mga imahen, sinasambang mga Diyos-Diyosan. Sila, mga anak ni Israel, ay nagsabi, O Moises, ikaw ay gumawa para sa amin ng isang Diyos na katulad ng pagkakaroon nila ng mga Diyos. Siya, si Moises, ay nagsabi, katotohanan, kayo ang mga taong umaasal ng may kamangmangan. Katotohanan, ang mga taong sumasambang ito, nawasak ang alinmang kanilang pinagtuunan
ng pagsamba at sadyang walang kabuluhan ang anumang kanilang laging ginagawa. Kanyang sinabi, dapat ba akong humanap para sa inyo ng isang Diyos bukod sa Allah, samantalang kayo ay kanyang itinangi o pinahalagahan ng higit sa lahat ng mga nilikha? At inyong alalahanin nang kayo ay aming iniligtas mula sa tauhan ni Paraon na naghahasik sa inyo ng matinding parusa katampalasanan. Kinikitil ang inyong mga anak na lalaki at hinahayaang mabuhay ang inyong mga kababaihan. At iyan ay isang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon. At kami ay nakipagtipan para kay Moises ng 30 gabi at binuo ito ng karagdagang bilang na 10. Kaya naganap ang itinakdang panahon ng kanyang Panginoon sa kabuuang 40 gabi. At sinabi ni Moises sa kanyang kapatid na si Aaron, halinhan mo ako sa pagtataguyod sa aking mga mamamayan. Ikaw ay maging matuwid at huwag kang sumunod sa landas ng mga mapaggawa ng katiwalian. At nang si Moises ay dumating sa itinakda naming oras at ang kanyang Panginoon Allah ay nakipag-usap sa kanya. Siya, si Moises, ay nagsabi, O aking Panginoon, ilantad mo ang iyong sarili upang ikaw ay aking masilayan. Ang Allah ay nagsabi, hindi mo ako maaaring masilayan, ngunit tanawin mo ang kinaroonan ng bundok. Kung ito ay mananatili ng hindi natitinag sa kinatatayuan nito, magkagayon, ako ay maaari mong masilayan. Kaya nang ang luwalhati ng kanyang Panginoon ay lumitaw sa bundok, ito ay kanyang ginawang maging alabok, at si Moises ay bumulagtang nawalan ng ulirat. Nang siya balikan ng ulirat, siya ay nagsabi, luwalhati sa iyo, ako ay nagbabalik loob sa iyo sa pagsisisi at ako ang nangunguna sa mga naniniwala. Siya, ang Allah, ay nagsabi, O Moises, ikaw ay aking pinili ng higit kaysa sa mga tao sa pamamagitan ng aking mga mensahe at sa aking tuwirang pakikipag-usap sa iyo. Kaya iyong panghawakan ang anumang aking ipinagkaloob sa iyo at ikaw ay maging isa sa mga mapagpasalamat. At aming isinulat para sa kanya kay Moises sa mga tableta kalatas ang lahat ng bagay bilang paalala at paliwanag sa bawat bagay na nagsasabing panghawakan o kunin mo ng may katatagan ang mga aral na ito at ipag-utos mo sa iyong mga mamamayan na kanilang kuhanin ang pinakamabuting aral nito. Aking ipakikita sa inyo ang tahanan ng mga taong suwail. Aking ililihis mula sa aking mga ayat palatandaan yaong mga mapagmalaki sa kalupaan na hindi makatarungan at kahit makita pa nila ang bawat aya kapahayagan, sila ay hindi pa rin maniniwala rito. At kung kanilang makita ang landas ng kabutihan, hindi nila ito tatahakin o kukuhanin bilang kanilang landas o panuntunan. Ngunit kung kanilang makita ang landas ng kamalian, kanilang tatahakin ito bilang kanilang landas, panuntunan. Iyan ay sapagkat kanilang itinakwil ang aming mga hayat, kapahayagan, at sila ay naging pabaya sa mga ito. At yaong mga nagtakwil sa aming mga ayat, aral o kapahayagan, at sa pagkikipagharap sa kabilang buhay sa araw ng pagkabuhay na muli, walang kabuluhan ang kanilang mga gawain, sila ba ay babayaran maliban kung ano ang kanilang palagiang ginagawa? At ang mga mamamayan ni Moises sa kanyang pansamantalang paglisan ay gumawa ng isang imahen sa hugis ng isang baka mula sa kanilang mga palamuti. Ang katawan nito ay may umaatungal na tinig. Hindi ba nila nakikita na ito ay hindi man lamang makapangusap sa kanila o hindi man lamang makapagpatnubay sa kanila sa tamang landas? Kanilang kinuha ito para sambahin, kaya sila ay naging mga mapaggawa ng kamalian.
At nang kanilang naramdaman ang panlulumo at kanilang nakita o napag-isip na sila ay napaligaw, sila ay nagsising nagsabi, kung kami ay hindi kahabagan ng aming Panginoon at hindi patatawarin, katiyakan na kami ay kabilang sa mga nawalan o mga talunan. At nang si Moises ay nagbalik sa kanyang mga mamamayan, galit at malungkot, kanyang sinabi, sadyang napakasama ng anumang inyong ipinagpalit pagkaraan ng aking paglisan. Kayo ba ay nawalan ng pagtitimpi hinggil sa kautusan ng inyong Panginoon? At kanyang inihagis ang mga kalatas, tableta, at hinatak ang kanyang kapatid sa bundok ng kanyang ulo, at siya ay kanyang kinaladkad patungo sa kanya. Sinabi ni Aaron, o anak na lalaki ng aking ina, katotohanan na ako ay nilapastangan ng mga mamamayan at ako ay kanilang pinagtangkaang patayin. Kaya huwag mong hayaang magsipagsaya ang mga kaaway para sa akin at huwag mo akong ilagay o ibilang sa mga taong mapaggawa ng kamalian. Sinabi ni Moises, o aking Panginoon, ako ay iyong patawarin at ang aking kapatid at kami ay iyong tanggapin sa iyong habag sapagkat ikaw ang lubos na mahabagin sa mga mahabagin. Katotohanan, yaong mga nagturing sa baka bilang kanilang Diyos, kanilang tatanggapin ang puot mula sa kanilang Panginoon at kahihiyan sa buhay sa mundong ito. At ganyan namin binabayaran yaong mga mapaglubid ng kasinungalingan. At yung mga nagsigawa ng mga kasamaan, ngunit pagkaraan ay nagsisi, magbuhat noon at naniwala. Katotohanan, ang iyong Panginoon, pagkaraan nito, ay sadyang mapagpatawad, maawain. At nang ang puot ni Moises ay nagmaliw, kinuhan niya ang mga kalatas, tableta, at sapagkat naririto sa mga inskripsyon nito ang patnubay at habag para sa mga taong kinasisindakan ang kanilang Panginoon. At si Moises ay pumili ng 70 lalaki, pinakamabuting tao mula sa kanyang mga mamamayan para sa aming tipanan. At nang sila ay ginulantang ng isang matinding pagyanig na lindol, siya ay nagsabi, o aking Panginoon, kung ito man ay iyong marapatin, sila ay maaari mong wasakin at maging ako noon pa man. Kami ba ay iyong wawasaking lahat ng dahil sa anumang masamang ginawa ng mga hangal mula sa amin? Ito ay walang ano paman maliban sa iyong pagsubok na naghahatid sa pagkaligaw sa sino man na iyong naisin. At pinapatnubayan ang sino man na iyong naisin. Ikaw ang aming wali, tagapangalaga, kaya kami ay iyong patawarin at ipagkaloob mo ang habag sa amin, sapagkat ikaw ang pinakamabuting nagpapatawad. At iyong itakda sa amin ang anumang kabutihan sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay, katotohanan, kami ay nagbalik loob sa iyo. Siya, ang Allah, ay nagsabi, ang aking kaparusahan, ito ay aking ipapataw sa sino mang aking nais, subalit ang aking habag ay laganap sa lahat ng bagay. Kaya aking itatakda ito para sa mga natatakot sa akin at sa mga nagbibigay ng zaka at yung mga naniniwala sa aming mga ayat kapahayagan. Yaong mga sumunod sa sugo, ang propeta na hindi nag-aral o di makabasa at di makasulat, siya ay kanilang matatagpuang nakasulat o binanggit sa anumang nasa kanila sa Torah at sa Ebanghelyo, nag-uutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa kanila ng kasamaan, at kanyang ipinahintulot sa kanila ang mabubuting bagay at nagbabawal sa kanila ng kasamaan, at pinagagaan para sa kanila ang pasanin at mga sakal o tanikala na nakagapos sa kanila. Kaya yaong mga naniwala sa kanya kay Muhammad, gumalang sa kanya, nakipagtulungan sa kanya upang itaguyod at ipalaganap ang mensahe ng Islam at sumunod sa liwanag o mga aral ng Quran na ipinahayag sa kanya, sila yaong mga
magsisipagtagumpay. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Siya na nagmamay-ari at tanging tagapamahala ng mga kalangitan at ng kalupaan. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya at Siya ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. Kaya maniwala sa Allah at sa Kanyang sugo, Muhammad, ang propetang hindi marunong magsulat at magbasa na naniniwala sa Allah at sa Kanyang mga salita, kapahayagan at sumunod sa Kanya upang sakali kayo ay mapatnubayan. At kabilang sa mga mamamayan ni Moises ay isang pamayanan na nangunang umakay sa mga tao tungo sa katotohanan at sa pamamagitan nito sila ay nagtatag ng mga gawaing batay sa katarungan. At sila ay aming hinati sa 12 tribo bilang natatanging mga pamayanan. Aming ipinahayag kay Moises nang ang kanyang mga mamamayan ay humingi sa kanya ng tubig na nagsasabing, hampasin mo ang tipak ng bato ng iyong tungkod at mula roon ay bumulwak ang 12 bukal. Bawat pangkat ay nakababati ng kanilang sariling puok na pagkukuhanan ng tubig. Sila ay aming nililiman ng mga ulap at aming ibinaba sa kanila ang manna at mga pugo. Magsikain kayo sa mga mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. At hindi kami ang kanilang ginawan ng kamalian bagkus kanila lamang ginawan ng kamalian ang kanilang mga sarili. At banggitin mo, O Muhammad, nang ito ay sabihin sa kanila, kayo ay manirahan sa bayang ito, Jerusalem, at kayo ay magsikain doon saan man ninyo naisin. At inyong sabihin, O Allah, pawiin mo po ang aming mga pasanin, kasalanan, at kayo ay magsipasok sa bukana nito na nagpapatira pa ng may pagpapakumbaba. Sa gayon, aming patatawarin ang inyong mga kasalanan, aming daragdagan ang gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan. Subalit yung mga gumawa ng kamalian mula sa kanila ay pinalitan ng ibang salita ang totoong sinabi sa kanila. Kaya sila ay aming pinalahan ng salot, parusa mula sa kalangitan ng dahil sa kanilang kamalian. At sila ay iyong tanungin, O Muhammad, tungkol sa bayan na nasa tabing dagat nang sila ay lumabag ukol sa Sabath, araw ng Sabado, nang ang kanilang mga isda ay dumating sa kanila ng lantaran sa araw ng kanilang Sabath at sa araw na sila ay walang Sabath, ang mga ito ay hindi dumating sa kanila. Sa gayong pagkakataon, sila ay aming binigyan ng pagsubok sapagkat sila ay lagi nang mapaghimagsik. At nang ang isang pamayanan mula sa kanila ay nagsabi, bakit ninyo pinangangaralan ang isang mamamayan malapit ng wasakin ng Allah o parusahan ng isang matinding parusa? Sila ay nagsabi, ang mga mangangaral, upang kami ay maging malaya sa pananagutan sa harap ng inyong Panginoon at upang sakali sila ay magkaroon ng takot sa Kanya. Kaya nang sila ay nakalimot sa anumang ipinapaalala sa kanila, aming iniligtas yaong mga taong nagbabawal ng kasamaan. Subalit yaong mga gumagawa ng kamalian ay dinulutan namin ng isang matinding parusa sapagkat sila ay lagi nang naghihimagsik. Kaya nang sila ay naging marahas tungkol sa anumang bagay na sa kanila ay ipinagbawal, aming sinabi sa kanila, kayo ay maging mga unggoy na kinamuhian. At alalahanin nang ang iyong Panginoon ay nagpahayag na katiyakang siya ay patuloy na magpapadala sa kanila ng parusa hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sila na naghahasik sa kanila ng pinakamasamang parusa. Katotohanan, ang iyong Panginoon
ay maagap sa pagpaparusa at katiyakan. Siya ang mapagpatawad, maawain. At sila ay aming pinaghati-hati bilang mga pamayanan sa mga lupain. Ang iba sa kanila ay mga matuwid at ang iba naman ay kakaiba sa asal. At sila ay aming sinubukan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga mabubuti, mga biyaya at masasama, mga sakuna, unos at salot upang sakali sila ay magsipagbalik sa pagtalima. Kaya pagkalipas nila, humalili ang masamang henerasyon na nagmana ng aklat ngunit kanilang pinili para sa kanilang sarili ang mga makamundong kasiyahan ng mababang uri ng buhay at nagsasabing, ito ay mapapatawad para sa amin at kung ang tulad nito ay muling dumating sa kanila, ito ay kanilang muling pipiliin. Hindi nga ba ang kasunduan ng aklat ay pinagtibay mula sa kanila na sila ay hindi magsasabi ng ano pa mang tungkol sa Allah maliban ang katotohanan? Ang kanilang pinag-aralan kung ano ang nilalamang aral nito at ang tahanan ng kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga natatakot sa Allah. Hindi ba ninyo kung gayon ito pinag-iisipan? At yung mga matatag na pinanghahawakan ang aklat, Quran, at nagsasagawa ng pagdarasal, salah, katiyakan, hindi namin hahayaang mawala ang gantimpala ng mga mapaggawa ng matuwid. At alalahanin ng aming itinaas sa kanila ang bundok na tila ay isang madilim na ulap at sila ay nag-akala na ito ay babagsak sa kanila at ang Allah ay nagsabi, tanggapin ninyo ang anumang ipinagkaloob namin sa inyo ng may katatagan at alalahanin ninyo ang anumang katuroang napapaloob doon upang sakali kayo ay matutong matakot sa Allah. At alalahanin nang kumuha ang iyong Panginoon mula sa mga anak ni Adan, mula sa kanilang gulugod, ang kanilang mga inapo at sila ay kanyang ginawang sumaksi para sa kanilang mga sarili na nagsasabing, hindi ba ako ang inyong Panginoon? Sila ay nagsabi, opo, at kami ay sumaksi upang sa araw ng pagkabuhay na muli ay huwag na kayo ay magsabing, katotohanan, hindi namin nababatid ang bagay na ito. O huwag na kayo ay magsabi na ang aming mga ninuno lamang ang nagtambal ng iba sa Allah noon at kami ay kanilang mga apo pagkaraan nila. Kaya kami, bakong gayon, ay iyong wawasakin ng dahil sa ginawa ng mga mapaggawa ng kabulaanan? At ganyan nga namin masusing paniliwanag ang mga ayat, kapahayagan, at upang sakali sila ay magsibalik sa landas ng Allah. At bigkasin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan niya na aming pinagkalooban ng kaalaman hinggil sa aming mga ayat, kapahayagan, subalit kanyang inilayo ang sarili mula sa mga ito. Kaya siya ay sinundan ng Satanas, kaya siya ay naging kabilang ng mga napaligaw. At kung aming naisin, katiyakang siya ay maaari naming pinarangalan, itinaas ng antas sa pamamagitan nito, subalit siya ay nanguyapit sa kinang ng mundo at kanyang sinunod ang sariling pagnanasa, kaya ang kanyang kahalintulad ay ang isang aso, kung ito ay iyong itataboy, kanyang inilalawit ang kanyang dila, at kung ito man ay iyong hayaang nag-iisa, siya ay humihingal pa rin. Iyan ang halimbawa ng mga nagtakwil sa aming mga ayat, kapahayagan, kaya ipahayag mo ang mga kasaysayan upang sakali sila ay makapag-isip. Napakasama ng halimbawa niyaong mga taong nagtakwil sa aming mga ayat, kapahayagan, at laging minamali ang kanilang mga sarili. Sino mang patnubayan ng Allah, magkagayon siya ang tunay na napatnubayan at sino man ang kanyang hinayaang maligaw,
Sila yaong mga nawalan o mga talunan. At katiyakan, aming nilikha para sa impyerno ang karamihan mula sa mga jin at mga tao. Sila ay mayroong mga puso na hindi marunong makaunawa at sila ay mayroong mga mata ngunit hindi nakakikita at sila ay mayroong mga tainga ngunit hindi nakaririnig ng katotohanan. Sila ay yaong nakatulad ng kawan ng mga hayupan, subalit sila ang higit na naliligaw. Sila yaong mga hindi nagbigay pahalaga sa mga mensahe ng Allah at ng kanyang sugo. At sa Allah ang pagmamayari ng mga pinakamagagandang pangalan. Kaya manawagan sa pamamagitan ng mga ito at lisanin yaong pangkat ng mga nagsisilihis hinggil sa kanyang mga pangalan. Sila ay babayaran para sa anumang lagi nilang ginagawa. At kabilang sa kanila na aming nilikha ay isang pamayanan na namamatnubay sa katotohanan at sa pamamagitan nito sila ay nagtatatag ng katarungan. At yung mga nagtakwil sa aming mga ayat kapahayagan, sila ay aming unti-unting aakayin sa kapariwaraan tungo sa kung saan sila ay walang nalalaman. At sila ay aking bibigyan ng panahon o palugit, katiyakan ang aking balakin ay sadyang matatag. Sila ba kung gayon ay hindi man lamang nag-iisip? Ang kanilang kasamahan, si Muhammad, ay walang taglay na kabaliwan. Bagkus siya ay isa lamang malinaw na tagapagbabala. Sila ba ay hindi sumusulyap sa malawak na kaharian ng mga kalangitan at kalupaan at sa lahat ng bagay na nilikha ng Allah at hindi rin ba sila nag-iisip ng malalim na marahil ang wakas ng kanilang buhay ay nalalapit na? Kaya ano kayang pahayag o mensahe pagkaraan nito ang kanilang maaari pang paniwalaan? Sino mang hinayaang maligaw ng Allah, walang makakapagpapatnubay para sa Kanya, at sila ay Kanyang haayaan sa kanilang pagsuway, bulag, naglalaboy. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa oras. Kailan nga ba ang takdang oras? Sabihin, ang kaalaman nito ay nasa aking Panginoon. Walang sino man ang makapagpapahayag ng oras nito maliban sa Kanya. Ito ay mabigat na nakakubli sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi darating sa inyo maliban ng biglaan. Sila ay nagtatanong sa iyo na tila ba ikaw ay may sapat na kaalaman tungkol dito. Sabihin, ang kaalaman nito ay nasa Allah lamang, ngunit karamihan sa tao ay hindi nakababatid nito. Sabihin, ako ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan sa aking sarili para sa anumang pakinabang o kapinsalaan maliban kung ano ang pinahintulutan ng Allah. At kung batid ko lamang ang ghaib, di nakikitang pangyayari o bagay, marahil ako ay nagparami ng gawaing mabubuti at marahil ako ay hindi madudulutan ng kapinsalaan. Subalit ako ay isa lamang tagapagbabala at isang tagapaghatid ng magagandang balita para sa mga taong naniniwala. Siya, Allah, ang siyang lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa at pagkaraan kanyang nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa, upang sa gayon siya ay mamalagi sa kanya ng matiwasay. Nang siya, tao, ay sumiping sa kanya, siya ay nagdala ng magaan na dalahin o nagdalang tao at nagpatuloy doon. At nang ito ay nagiging mabigat, sila ay kapwa nagsumamo sa Allah, ang kanilang Panginoon, na nagsasabing, kung kami po ay iyong pagkalooban ng isang mabuting anak, tunay na kami ay magiging papagpasalamat. Subalit nang sila ay pagkalooban ng isang mabuting anak, sila ay nagbigay ng pagtatambal sa kanya hinggil sa alinmang kanyang ipinagkaloob sa kanila. Subalit ang Allah ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang itinatambal sa kanya. Kanila bang itinatambal sa Allah ang mga walang nalilikha bagkus sila ay mga nilikha lamang?
At sila mga huwad na Diyos ay walang kakayahang magbigay ng tulong sa kanila o kakayahang matulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong anyayahan tungo sa patnubay, sila ay hindi susunod sa inyo. Ito ay walang kaibahan para sa inyo kung sila man ay inyong anyayahan o kayo ay manahimik. Katotohanan, iyaong inyong mga dinadalanginan bukod sa Allah ay mga alipin o nilikha lamang na tulad ninyo. Kaya manawagan kayo sa kanila at hayaan silang tumugon sa inyong mga panalangin kung tunay nga na kayo ay makatotohanan. Sila ba ay mayroong mga paa na maaaring gamitin sa paglalakad? O sila ba ay mayroong mga kamay na maaaring gamitin sa paghawak? O sila ba ay mayroong mga mata na maaaring gamitin sa pagsulyap? O sila ba ay may mga tainga na maaaring gagamitin sa pakikinig? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, inyong tawagin ang inyong itinuturing ng mga katambal ng Allah. Pagkaraan ay magtangka ng balakin laban sa akin at huwag ninyo akong bigyan ng palugit. Katotohanan, ang aking wali tagapangalaga ay ang Allah na siyang nagpahayag ng aklat, ang Quran, at siya ang tagapangalaga ng mga taong matuwid. At yaong inyong mga dinadalanginang bukod sa Kanya sa Allah ay walang kakayahang tumulong sa inyo at walang maitutulong sa kanilang mga sarili. At katotohanan, kung ikaw ay dumalangin sa kanila sa patnubay, sila ay hindi makaririnig at sila ay iyong makikitang nakatitig sa iyo, samantalang sila ay hindi nakakikita. Kunin at ugaliin mo, O Muhammad, ang pagpapatawad. Ipag-utos mo ang anumang mabuti at lumayo sa mga taong mangmang. At kung ang isang masamang bulong ay dumating sa iyo mula sa demonyo, humingi ng paglingap, pagkupkup sa Allah. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, maalam. Katotohanan, iyaong mga natatakot sa Allah kapag sumagi sa kanila ang masamang kaisipan mula sa Satanas. At kapag dakay kanilang naalala ang Allah, sila ay muling nakakikita ng matuwid. Subalit para sa kanilang mga kapatid na demonyo, sila mga demonyo ay dinaragdagan sa kanilang kamalian at sila ay hindi nagtitigil. At kapag sila ay hindi mo nadadalahan, O Muhammad, ng tanda ng kapahayagan ng ayon sa kanilang mungkahi, sila ay magsasabi, bakit hindi mo gawing maglubid ng kapahayagan? Sabihin mo sa kanila, ako ay sumusunod lamang sa anumang ipinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito, ang Quran, ay liwanag mula sa inyong Panginoon at matnubay at habag para sa mga taong naniniwala. At kapag ang Quran ay binibigkas, kayo ay makinig dito at manatiling tahimik at magninilay-nilay upang sakali kayo ay kahabagan. At alalahanin mo ang iyong Panginoon sa iyong sarili ng buong pagpapakumbaba at takot na hindi kakikitaan sa pananalita sa mga oras ng umaga at sa mga oras ng gabi, at huwag makibilang sa mga nakakalimot sa Kanya. Katotohanan, iyaong mga anghel na malalapit sa iyong Panginoon ay hindi mapagmalaki sa pag-aalay ng pagsamba sa Kanya, bagkus siya ay lumuluwalhati sa Kanya, nagpapatira pa sa Kanya ng buong tapat at pitagan.